Hi mga kabibis, ito ulit si Paul. Share ko lang yung aking nabili na rifle. Actually, it's a spring air rifle. Bali, etong double bell VSR-10. Una pinagplanuhan ko, di ba, parang sabi ko nung una kong video, ang sabi ko is magpaplano akong bumili ng yung parang rifle sa Counter-Strike kasi favorite ko yan nung araw nung college ako. Yung lagi namin lalaro. So ito, napagpasyan kong bumili. Una, Saima yung pinagpipilian ko pala. Yung Saima na L96. Saima 703 yata yan. O basta L96 yung design niya, yung model. Tapos nung chinek ko yung yung specs nila, halos hindi sila nagkakalayo sa double bell sa Saima. Para silang nasa 500 to 550 FPS. So sabi ko, itry ko muna to, i-check ko. Tapos meron pa silang bundle. May bundle kasi itong kinuha ko. Ito yung yung rifle na may kasamang bipod at scope. Ito yung scope niya. Sorry. Yan. Ito yung kasama ng scope. Yan. So, ito muna. Scope muna pakita ko. Actually, nabuksan ko na itong mga to na testing na namin. Shoutout nga pala kay Jovet. Si Jovet nga pala ang dumaan nito kay Vincent's Hobby Shop. Baka naman, Sir John ng Vincent's. Ito. Akala ko siya Bushnell. Hindi pala siya Bushnell. Diba? Yan. Ito yung scope niya. Tapos ito na yung unit mismo. Check na natin. From the box, ito yung nakuha ko. Ito yung quick reload. And CB reloader. Mga kabibis, una, kasi nung nakuha ko yan, hindi ko alam na meron palang lock ito. Ngayon ko lang napansin, kanina lang. Pag pinindot mo pala yan, pwede mo i-lock na gano'n. Kala ko tuloy-tuloy. Yan. Maganda, mabilis mag-load. Tapos, ang sumunod na laman nito is yung lalagyan ng scope. May kasama na siyang Allen wrench. Yan. May nakita akong unang video 2 years ago. Bumili rin siya ng ganito sa isang vlogger din. Nag-review din siya. And parang walang pinagkaiba sa design. Kaya gusto ko malaman after 2 years kung meron ng pinag-iba. Maganda rin yung comparison na mangyayari dito. Kasi ito yung bipod niya. Adjustable. Kung siya adjust yun. Parang spring type siya pag tinanggal mo. Abante siya. Lock mo ganyan. Tapos ito na mismo yung unit. So, ang kagandahan kay Sir Vincent, kay Vincent's Hobby Shop is ano silang ganyan, sanitize for your protection. Diyan pa ang mga details na nag-check at nag-release ng unit. Yan. Okay. From the box, ito. This may barrel. Rubber. Polymer. Tingin ko aluminum to eh. Or bakal. Teka, check natin. Wait. Magnet. So siguro aluminum ito. Ayan, aluminum. Ayaw mag-magnet. Ito rubber. Plastic. Polymer body siguro to. Nung unang mga review na nakikita ko,
Akala ko, itong, yung mga, yung pink job na yan, akala ko yung mga umbok-umbok na yan, is yung mga lumobo. Siguro sabi ko, katagalan ng paggamit, lumobo na. Yung pala, design pala yun. So, good job. Good job, double bed, maganda. Like it. Tapos itong railings niya, as I've said, nagamit ko na to, na-try ko kahapon. Okay naman siya. Kaso nung siguro mga ilang gamitan ko, ito, natanggal itong dulo na to. Hindi ako alam ang tawag dyan eh. Kasi baguhan pa lang ako sa pag, ano ng mga airsoft. Yan, nakalas yan. Pero naibalik din naman agad. Okay. So yan, itong railings para sa sniper scope. Ito naman yung railings para sa bipod. So, i-assemble ko yung bipod dito ngayon para makita nyo rin sa lahat ng plano pang bumili or subukan bumili ng magkaroon ng ganito, gusto magkaroon ng ganitong unit. Para sa akin, okay naman. User friendly, mabilis gamitin, kasapo to. So ito yung bipod niya, kabit na. Yan. Okay. Meron siyang sabitan, sling something to ang tawag nila. Parang gusto mong lagyan ng strap, okay na okay. Tapos ito naman yung magazine natin. Ito lang ang napansin ko sa magazine, plastic siya. Pero medyo magaan. Pero tingin ko nagagawa naman yan tama yung trabaho niya. So it serves its purpose. So, okay naman siya. Yan. I-click siyang ganyan. So bali plastic, rubber, aluminum siguro to. Yan, tabi muna natin to. Yan. So ito naman, lalagyan na natin yung scope. Napaka-stick tingnan nito. Itong rifle na to. Kahapon, nung nag-adjust ako ng scope nito, medyo kailangan pa palang i-zero out itong mga to. So medyo hindi pa siya naka-align. So kailangan mo tanggalin yan para may kabit mo mabuti yung scope. Kasi pag inikot mo lang, hindi mo ikakabit yung scope nito. Kailangan higpitan. Mamaya try rin natin to. May ginawa akong target para ma-check natin yung accuracy niya. So kakabit ko na yung scope nito. Okay. Yan. Ang nakagulat nga dito, nung una kong nag-test fire nito, parang wala siyang mahina po. Pero nung natamaan ko yung target ko, through and through, sabi ko, iba talaga ang FPS nito. Lakas. Tignan natin ito.
So ito nga palang adjustment dito sa side ng ating scope. I'll be doing a quick or nagawa ko ng video kung paano i-adjust yung scope kasi parang tutorial kasi hanggang ngayon kinakapa ko pa rin yung adjustment pero malapit na, nakukuha ko na eh. Yan. Kung may sisentro mo ito, meron itong mga clicks na gagawin mo. Medyo kailangan pataas. Gagawa natin ng video yun. Okay. Pero ngayon, ito, patakita ko muna yung unit na nakuha ko. Tapos mga nagpaplanong bumili or magkaroon ng ganitong unit, para sa akin, okay siya. Maganda. Stig. Yan, assembled na. Assembled na ang double bell VSR10. Nakakuha kay Sir Vincent's or kay Vincent's Hobby Shop pala. Yan. Stig. Pala. Salamat sa panonood ninyo sa maikli kong video. Sana kahit paano medyo enjoy yung video. Salamat. Susunod naman yung ibang video regarding sa scope setting. Thank you. Bye.